Hello sa inyo mga kasari, good morning. Today is Tuesday and January 9 na po. So mamaya mga kasari, aalis ako para pumunta sa munisipyo sa covered court kasi magre-renew na po tayo ng ating business permit. So naka-ready na po yung aking mga requirements na mga dadalhin ko. Mamaya, naka-ready na rin yung wallet ko dito. Wala na akong iba pang dadalahin. Siguro payong na lang kasi baka biglang umulan or baka sobrang init kasi lalakarin lang natin pauwi papuntang terminal. So, ayan. Ready na tayo sa renewal ng ating business permit. So, sabi nila, tumaas daw. So, sana naman hindi masyadong tumaas ng as in bonggang-bonggang taas. As in, libo yung itinaas. So, sana konting-konti lang yung itinaas. And, ayun mga kasari, update ko na lang kayo kapag paalis na ako. Siguro mga aalis, mga 7:30 kasi mag-aabang pa ako. Alas 8 kasi yung start doon ng umaga. So, update ko na lang kayo mga kasari kung paano yung proseso. Pagpunta kasi doon guys, one-stop shop na yon. So, pipila ka na lang ng pipila. Una mong pipilahan is sorting. Doon i-sort yung mga requirements. Tapos, pipila ka na ng pipila hanggang sa makuha mo na yung mayor's permit, tapos, yun, uwi na. Tapos, mamaya guys, papakita ko din sa inyo yung itsura doon sa covered court, yung one-stop shop. So, update ko na lang kayo mga kasari mamaya. A few moments later. Ayan po mga kasari, nandito na po tayo sa covered court ng Amadeo para mag-renew ng ating business permit. So, ayun guys, yung mga dala ko, ayan, nilagay ko muna doon at hinihintay ko munang uminit tong machine dahil tayo ay magpapaserox. Wala pa pong masyadong tao and hindi pa rin po nag-i-start. Ayan. Nakalibre pa ako mga kasari ng pamasahe doon sa ka-work ng kapatid ko. Kasabay ko siyang pumunta dito. So, nag-in lang siya kasi tatakbo sila. Malilate na. So, ayan guys. Update ko na lang kayo ulit kapag nag-i-start na yung ating pagre-renew ng business permit. Ito po ba yung Xerox po? Apo. Sinerox po yan sa barangay hall kaso 2 kopya lang po yun na ano. Colored lang po. Opo. Ayan guys. Guys, pang number 2 tayo. And nakapila na tayo sa assessment. Yung unang pinilahan natin guys is sorting. Doon sinort yung mga requirements natin, pinagsama-sama at binukod-bukod. Ayan. So, ayan na, pang number 2 tayo. So, hindi pa naman nag-i-start dito sa assessment. Pangatlo tayo, pero ang nakalagay dito ay pangalawa. Katapos natin dito guys sa assessment, dire-diretso na yan pag ganun. Hanggang dun sa dulo, hanggang makuha natin yung ating business permit. Medyo nangangatal ako guys dahil wala pa tayong kain, wala pa tayong breakfast. Ayan guys, nakapila na tayo sa payment. Wala pa yung total ng babayaran natin. Doon tayo galing kanina, doon sa naka-red na lalaki. Tapos pumila na tayo dito sa assessment. Tapos nandito na tayo sa payment. Susunod niyan dito. Tapos doon sa pinakahuling tao. Ayan guys, dito na tayo sa pinaka last natin sa releasing. Inaantay na lang natin yung ating mayor's permit and then pwede na tayong umuwi. So ayan, kukunti pa din yung tao. So ang laki guys ng pinagbayaran ko. Mamaya share ko sa inyo pag uwi sa tindahan. Grabe ang itinaas ng natin ngayon ng permit. Buti na lang nagpalabis ako ng 2K. Muntik pa tayong ma-short. So ayun guys, update ko na lang kayo mamaya kapag nasa tindahan na ako. 1 hour later.
Ayan po mga kasari, ako po ay nakauwi na at nakapag-breakfast na rin. Nagpahinga muna ako bago ako mag-start mag-vlog. Ngayon po is iisa-isahin ko po sa inyo yung naging proseso at kung magkano din po yung total ng aking pinagbayaran sa renewal ng business permit ng aking sari-sari store. Pero grabe po mga kasari, nakakapanglumo yung pinagbayaran ko sa renewal ng business permit kasi grabe po yung itinaas. Hindi ko po akalain na ganito kalaki yung itataas ngayong 2024 ng renewal ng business permit ko dito sa tindahan. So, i-share ko sa inyo guys kung magkano ang pinaka-total talaga lahat-lahat ng nagastos ko dito sa renewal ng business permit natin ngayong 2024. So, unahin na natin guys sa mga requirements. Ano-ano ba yung requirements sa pagre-renew ng business permit? Una na po dyan yung ating tax receipt or yung resibo guys na pinagbayaran nyo ng inyong amilyar. Sumunod is yung tax declaration. Third is yung inyong sedula. Pang-apat, yung barangay business permit. And pang-lima, yung inyo pong DTI. So, yun pong ipapapotocopy nyo po yon or ipapaserox nyo po ng 3 kopya. So, nakita nyo naman guys, napakita ko sa inyo na pumila ako sa sorting doon na pinagsama-sama ng pagkakasunod-sunod yung lahat ng requirements. And after sa sorting, pinapila ako sa assessment. Doon sa assessment, doon lalabas yung computation kung magkano yung total ng papagbayaran nyo. Ito po yun guys, yung papel na ito. Ito yung ibibigay sa inyo sa assessment. Dito ako guys nabigla. Kasi from last year, 3,083 yung pinagbayaran ko dito guys from assessment, yung computation ng lahat-lahat ng paninda na meron ka. Dito kasi guys nakapix na, kumbaga hindi ka natatanungin kung may bigas ka, kung may soft drinks ka, kung may alak ka, kung may sigarilyo ka, hindi na po nagtatanong ng ganon. Ang tatanungin na lang nila magkano ang sales mo, pinakamababa at malaki mong sales sa isang araw. Pero ako guys hindi ako tinanong, pero yung iba na naririnig ko at nakikita ko tinatanong nila. So ito guys yung computation, yung kinalabasan dun sa assessment. From 3,083 last year, naging 5,857. So, i-compute nyo na lang mga kasari. Yan, compute natin. 5,857 minus 3,083, 2,774 yung in-increase mga kasari ng dito pa lang ha, sa assessment. Iba pa yung binayaran ko sa BFP. Kasi sa BFP, yung Bureau of Fire Protection, last year, 502 yung aking pinagbayaran. Ngayon naman po, 732 yung aking pinagbayaran. Ito po siya. 732. So, from 732 minus 502, 230 pesos ang itinaas po sa Bureau of Fire Protection, sa BFP. So, grabe po mga kasari, talagang buti na lang kako. Kasi yung dala kong pera is 6,000. Nagpalabis ako ng 2,000. Kumuha ko muna kanina dito sa GCash. Kasi yung nakaredy ko lang talaga na pang-permit is 6,000 pesos. Kulang pa pala yun, buti nagdala ako ng extrang pera. Kasi dati 4,000 plus lang yung inabot, kulang-kulang 5,000. Kaya nagpalabis ako ng 1,000. Akala ko kasi hindi gaano kalaki yung itataas. Kasi sabi nila 10% lang yung itataas. Pero base sa aking 15 to 20% yata, 30% pa nga yata yung itinaas ng natin, ng renewal ng business permit. Tapos, di ba guys, dun sa requirement, sedula, nagbayad pa tayo, which is 40 pesos yung ating sedula. Ayan. Tapos, yung ating business permit, na kinuha ko sa barangay hall, 500 pesos. Tapos, yung documentary stamp, 30 pesos. Ayan guys, oh. Yung sedula, wala, nandun. Ipinasa ko kanina. Kinuha nila lahat yung requirements. Tapos, ito pa yung mga iba pang resibo. Ayan o. Annual inspection fee, 437. Kasama na yun dun sa 5,800 plus. Ang nagtataka ko guys, yun sa environmental fee. Yun guys, yung pagkuha ng basura.
Last nakuha pa ng basura dito sa amin is bago pa magpasko. Sobrang tambak na po yung basura dito sa labas. So, nagbabayad din pala tayo mga sari-sari store owner doon. Pero, dapat diba weekly kumukuha ng dito guys, minsan monthly kumukuha. Kaya tambak ng tambak. Tapos, kapag kumuha na yung truck, wala pang kalahati ng barangay, puno na, tapos the next day, tsaka na makukuha yung inyo. Parang nagiging dalawang araw kasi ang tamad nga nilang kumuha ng basura. So, 2 yung environmental fee. Ang laki, di ba mga kasari? Tapos, business tax, essential 2024, 990. Mayor's permit as asset, 2,000 pesos na yung, ito yun guys. Ito kasi yung sanitary. Ayan, yung sanitary. Tapos, ito yung mayor's permit. Ayan na yung itsura ng bago nating mayor's permit. Ayan, makikita nyo dyan yung total ng pinagbayaran ko. Ayan, oh. Nasa baba. To. Yung nasa may daliri ko, ayan. 5,857. Yung nakapaskil ko dito last year, ay 3,083 lang. Sobrang laki po ng itinaas. Pero at least, 'di ba mga kasari, nakaraos na tayo sa portion na 'yon ng ating pagtitindahan. Wala na tayong isipin. Legal lang negosyo natin, 'di ba mga kasari? So, 'yun lamang po mga kasari. Yung pagkakasunod-sunod po, kasi nagpa-Xerox muna ako bago ko pumunta sa sorting, assessment, payment, BFP, sanitary, and releasing. Ayun po yung pagkakasunod-sunod nung pagre-renew natin ng business permit. So, ito na po ang ating mayor's permit. Ito na po yung ating sanitary permit. Yung pinaka-sticker guys na 2024, wala kasing bagong plaka kasi hindi pa naman bago yung mayor natin. Nababago lang daw yung pinaka-plaka, yung bakal ba or plastic kapag bago yung mayor. Dahil yung mayor naman ay bago pa lang, hindi po, sticker lang po siya. Yung sticker yata 200 plus yung inabot. Ganyan lang siya guys, kaliit. 2024, ayun, nadikit ko na dun sa labas. Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo. Tapos na naman akong mag-share sa inyo kung magkano lahat-lahat ang nagastos ko. A total of, compute natin guys, para 732 plus 5,857 plus 530 plus 40. Kulang-kulang guys, 7,159 pesos. So halos kulang-kulang 7,200 yung nagastos natin sa pagre-renew ng ating business permit. Renewal ng business permit ngayong 2024. So yun lang po ang masashare ko sa inyo mga kasari. Ngayon pupunta tayo sa labas. Papakita ko sa inyo yung sticker na idinikit ko dito. Ayan. I'm happy pa rin guys kahit ang laki ng ginastos natin. At least tapos na tayo sa pag-iisip na saan ako kukuha ng ganito, ganyan, renewal na naman, ganyan, 'di ba? Tapos na tayo, bahala na lang yung ibang tindahan kasi kapag hindi sila sumunod sa nakaalaan na schedule, may penalty po iyon. So, ayun po mga kasari, punta na tayo sa labas. Ayun guys, punta na tayo sa labas. Pakita ko sa inyo yung sticker. Eto. Ayan guys, yung idinikat ko kanina. Ito ang 2024. Katunayan na nag-renew tayo ng ating business permit ngayong 2024. January 9 tayo nag-renew. Ito yung last year, 2022, 2021. Diba guys? Tapos ito yung 2020. Ayan, nung naging bago na yung mayor. So, ayan, balik na tayo. Ang ganda ng panahon ngayon. Kailangan talaga natin mga kasaring kumayod ng kumayod, magdagdag ng mga madami pang paninda kung ano yung wala kasi kailangan nating mabawi yung pera na nagastos natin sa pagre-renew. Sabi nga sa munisipyo guys, itinda nyo na po lahat ng pwedeng itinda kasi nga hindi na nila tinatanong kung meron kang sigarilyo, alak, soft drinks, bigas kasi guys, kasama na talaga yun. Parang nakapix na. So, yun lamang po mga kasari. Thank you so much for watching. Sana nakatulong to. Yung mga step-by-step process kung paano mag-renew ng business permit. Again, ang requirements po, depende po yan sa lugar ha. DTI, cedula, tax receipt, tax declaration,
and barangay business permit na makukuha nyo mismo sa inyong barangay. Yun lamang po mga kasari. Happy selling po sa inyong lahat and God bless po. Bye guys!